mas gusto pa namin si Duterte ang umupo kaysa sa kanya kasi si Duterte hindi kami pinabayaan nung panahon ng COVID. O yung taga Bulacan daw, nagsisi na sila ngayon. Chismis ho to, chismis natin to. Nagsisisi sila kay Bongbong Marcos, binoto nila nung nakaraang eleksyon. Ngayon daw si Bongbong Marcos inabandon na ang Bulacan, lalo na itong panahon sa tagbaha. Kasi ilang taon naman kasi itong Bulacan, panay-baha ng panay-baha. At may isa pa kong nakikita ang isang politiko dyan na inabandon na din itong Bulacan, itong si Joel Villanueva. Ano nangyari? Ito taga Bulacan. Yun yung patikim ko lang ho yun yung balita nitong NET 25. Itong NET 25 napagharata kayo na ayaw nyo kay Bongbong Marcos talaga. Kasi yung balita ninyo dito sa mga taga Bulacan, lalo na yung angkor dyan na si Alex Santos, napagharata talaga, ayaw talaga nila kay Bongbong Marcos talaga. Hindi ko naman alam na makiduterte kayo, pero dito kay Bongbong Marcos, halatang halata na eh. Shout out muna tayo dito sa ating mga subscriber ho dyan na laging nanonood sa ating mga vlog, laging sumusuporta sa ating mga vlog. Marami pong salamat sa inyo, ma'am, sir, sa inyong tiwala at suporta, sa mga subscriber ko rin na mga bagong dating ho dito. Welcome sa ating YouTube channel, sa ating mga subscriber din na nandyan lang ho, tahimik lang na nanonood, sumusuporta. Basta, amping mong tanan, ingat-ingat kayong lahat. Sa lugar ko dyan sa Pilipinas, sa Bohol, shout out po sa taga Bohol, sa maigsoon diha, amping mong tanan. Ingat-ingat po ang lahat sa mga taga Bohol. Hindi lang taga Bohol, buong Pilipinas na Ingat-ingat po tayo, lalo ngayon tagbaha. Amping intawon mo mga kababayan ko. Mga kapwa ko OFW. Ako pala si Edgar Mihurada, OFW dito sa bansang Spain. Ingat-ingat po tayo sa mga kapwa natin OFW, sa mga bansaho na may mga Filipino na doon, buong mundo. Ingat-ingat po tayo. Okay, balik tayo dito sa ating topic ngayon na itong Bulacan nagsisisi na dito sa kay Bongbong Marcos na binoto nila noong 2022 election. At ito na nga ngayon, si Bongbong Marcos inabandon na itong Bulacan. Hay, lagot kayo mga taga Bulacan. Lalo kayong i-abandonan itong presidente ninyo na alang kwenta, alang utang na loob talaga. Alam naman natin, alam nyo na yan kung anong itawag ninyo dyan sa walang utang na loob talaga. Grabe ang pagsisisi nila dito sa nagiging presidente si Bongbong Marcos talaga. Mas piliin pa daw nila yung dating administrasyon kaysa dito kay Bongbong Marcos. Okay, NET 25, ipasok natin yung balita ng NET 25. Tambay lang kayo at panoorin ang NET 25 na balita. Sisisihan umano ngayon ng ilang biktima ng malawakang pagbaha dyan sa lalawigan ng Bulacan na ibinoto nila si Pangulong Marcos Jr. Noong nakaraang eleksyon, malaki ang kanilang pag-asa na bubuti ang kanilang pamumuhay sa ilalim ng Marcos Jr. administration, pero kabaligtaran ito dahil mas mahirap ang kanilang sitwasyon ngayon. Hindi naman naiwasan na ikumpara ng ilang biktima ng mga pagbaha ang kasulukuyang administrasyon sa Duterte administration na totoong nagmamalasakit sa mga Pilipino sa panahon ng kalamidad. Report mula kay Hearted Molina. Sa gitna ng malawak na pagbaha sa ilang bahagi ng Bulacan, hindi lang tubig ang umabot sa mga kabahayan. Kasama rin ito ang galit, pagod at pagkadismaya ng ilang residenteng umaasa sanang giginhawa ang kanilang buhay sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Isa si Teresita sa aming nakausap na ayon sa kanya, binoto niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umaasa siyang magbabago ang kanilang buhay. Yung tubig sa loob namin hanggang dito. Kaya po lahat ng aming mga gamit nakataas. Nung isang gabi halos wala na kami matulugan dahil sa taas ng baha. Hindi naman kami pwede ma-evacuate kasi mayroon akong apo na may sakit. Hindi ko pwedeng Kaya sana nananawagan ako sa pamahala natin, sa Pangulo natin na bigyan kami ng pansin dito. Binoto ko po siya kasi akala ko maging maganda ang magiging buhay namin.
Pero ganito palang mangyayari. Lahat ng ninakaw nila. Yung mga kamag-anak niya nasa kapaligid sa kanya. Para kay Teresita, hindi lang pagbaha ang kanilang kinakaharap, kundi ang pakiramdam na napapabayaan ang mga mahihirap. Panig sila sa mayaman, kaming mahihirap kawawa, di ba? Kasi mayayaman sila, wala silang pakialam sa aming mahihirap. Samantala kung hindi dahil sa amin, hindi sila naluklok sa kinatatayuan nila ngayon, di ba? Hindi rin nag-iisa si Teresita sa pagpapahayag ng pagkadismaya. Para naman kay Cheche, lumalaki ang pagkadismaya ng ilang tao dahil sa mga isyong kaugnay ng pamamahala at korupsyon na anilay dapat pang harapin ng administrasyon. Marami rin pong nagagalit na taong bayan sa kanila kasi po halos nangyayari na po nagiging kurap na pinapabayaan na po yung mga tao na nakapaligid sa kanila na halos lahat ay binoto sila para lang manalo sila pero iniiwan nila sa gantong sitwasyon. At sa pagtanaw sa nakaraang administrasyon, dito lalong lumalabas ang paghahambing ng ilang residente. Para kay Cheche, mas naramdaman nila ang tulong ng nakaraang administrasyon. Mas gusto pa namin si Duterte ang umupo kaysa sa kanya kasi si Duterte hindi kami pinabayaan nung panahon ng COVID. Yan ang galit, pagkadismaya at pagkalungkot ng ating mga kababayan dito sa Bulacan, kung saan lubog na nga ang kanilang kabuhayan, lubog pa ang kanilang tahanan. Para kay Charlotte, hindi sapat ang sabihing ganito na lang talaga ang sitwasyon ng mga Pilipino. Ang hinihintay nila ay konkretong aksyon. Ang problema, ang katwiran nila, ganito na talaga tayo. Paano pa ang gagawin natin kung ang presidente natin yun na ang sagot? Dapat nga gumawa siya ng aksyon hindi yung ganito na lang tayo. Dapat may aksyon. Kasi kung hindi naman nila inano yung flood control na yan, di sana safe tayo lahat. Walang aksyon, walang nangyari. As in, that's dumami pa krimen. Hindi katulad nung kay Duterte. Hindi ako maka-Duterte, kaya lang, mas okay pa ako kay Duterte. Ngayon nakakatakot Lahat puro patayan, ultimo mga bata. Karaniwang bata pang sangkot sa krimen ngayon. Samantala, para kay Roger, ang pangakong pagbabago ang isa sa mga dahilan kung bakit nila ibinigay ang kanilang boto. Ngunit ngayon, habang patuloy na tumataas ang tubig, hindi naman lumulubog ang panawagan nila para sa mas maayos na flood control at konkretong solusyon. Binuto namin sila dahil akala namin na gano'n nga, na magbabago. Tapos pala yung tubig na to, yung baha na to, dahil sa flood control, hindi nila inayos. Tapos ngayon, napakataas na ho ng tubig. Sa huli, hindi lang tungkol sa pagbaha ang kanilang hinaing. Ito ay paghahabol sa pangakong pagbabago at panawagan para sa aksyon mula sa pamahalaan. Halata na ang NET 25 sa entrada pa lang nitong si Alex Santos, halata na ayaw kay Bongbong Marcos. Yung mga iba kasi mga mainstream media dyan, alam naman natin na binabayaran talaga yan. Hindi sila makapagbalita na kagaya nitong NET 25. At meron pang isa ang gusto ko talaga dito sa mga channel ngayon, sa mga mainstream media, itong NET 25, itong ang isimin kasi wala nang di mo na makita yan sa mga free TV kasi ngayon kasi tinanggal ho yan ng yung kanilang suspendido. Si Bongbong Marcos wala nang balak na ibalik ho yan. Sige bule, i-deport niya pa. Ang pambihira Pilipino tapos ipadala sa Amerika hindi na ho bago yan. So itong taga Bulacan yun pang isang mainstream media isa, NET 25 at saka itong pa bang isa. Nakalimutan ko talaga na mayroon pa isa dyan Nakalimutan ko tuloy. Ano ba yan? Lagi ko nanonood dyan. Yung itong Bulacan, grabe ang pagsisisi dito sa kay Bongbong Marcos. Hindi rin kayo nagsisisi dito sa inyong senador dyan na taga Bulacan din. Ito si Joel Villanueva na inabandon na din itong Bulacan na grabe ang pagbaha. Hindi nagpakita, hindi nga nagparamdam sa mga kanyang social media siguro. Grabe naman talaga, wala naman, si Joel Villanueva, abangan ninyo yan kasi di na pwedeng tatakbo ng senador niyan sa sunod eleksyon sa 2028. So malamang, yan, tatakbo ho dyan sa Bulacan kung ano man yan ang kanyang plano. Malamang sa malamang, dyan ho yan sa inyo.
maghanap ng pwesto itong eleksyon ng 2028. Kasi hindi na yan makatakbo sa 2028 dahil ano na siya, paso na. Tapos ng kanyang termino pagka-senador. Kaya maglipat na naman ng ibang ng tawag nito posisyon. So abangan ninyo yan. Doon nyo ilang paso nyo yan sa mga Bulakenyo. O mga Bulakenyo, si BP Sara, ikampanya ko na rin sa inyo by 2028. Iboto niyo ulit ang mga Duterte kasi sigurado itong Bulacan hindi kagaya kay Bangag na itong Niue na presidente ng Pilipinas ngayon na walang amor-amor, hindi kagaya si VP Sara dito kay Bongbong Marcos. Sigurado ako, igagarantiya ko sa inyo yan. Malamang na malamang, hindi kayo iiwan sa iri niyan. Itong si Bongbong Marcos, ayan na nga, inambandon na nakakayo eh. Si Joel Villanueva, ang tagain nyo yan, taga Bulacan, wala na. Nga ang mga taga Bulacan kay Joel Villanueva. Nako, hindi kayo pinapansin ngayon. Sayang lang yung JIL niya daw na mayroon pang Jesus is Lord. Nako, ang dapat ilagay niyo dyan, palitan niyo yung signboard niya sa kanyang simbahan, Judas. Palitan niyo yung J ng yung Judas na lang, ipalit niyo yan para napakahudas ng inyong senador ho dyan. Ayan, ang napala ang Bulacan, kawawa. Nakita ninyo ang baha. Tapos ito pa, walang konsensya sila dito. Yung naglibing na kinarga na lang sa bangka. Kawawa, tingnan, no? Ayan. Di sila na konsensya niyan. Wala silang puso. Yung makikita nila yung naglibing no na kinarga na, sus, Ginoo ko. Lumusong sa baha. Halos hanggang baywang ang tubig, nilusong nila para lang mailibing ang kanilang mahal sa buhay. Tapos, ang mga politiko, dapat ang mga politiko nun, makonsensya sa nakita nila ng ganun. Lalo na yung presidente ninyo dyan sa Pilipinas, mga gobernador ninyo dyan, maawa naman sila. Kasi yung pagbaha ng Bulacan, hindi na ho yan, sabi na, hindi na bago. Kaya nga binuto si Bongbong Marcos. Kasi akala nila magbago ang kanilang buhay. Hindi magbago ang kanilang buhay na mayayaman. Magbago ang kanilang buhay sa pamumuhay sa tuwing tag-ulan na hindi na sila lulusong sa baha. Yun pala ngayon, lalong lumala dahil dito sa baha na hindi humuhupa. No? Naman. Kasi nga naman nagkakamali tayo na binuto. Kaya itong presidente na walang pakialam talaga. Kung nakita nyo naman kanina kung saan nagpupunta. Pumunta ng Las Piñas. Doon. Nagpasikat doon. Hindi niya pinuntahan itong Bulacan. Huwag na kayo magtakan yan. Kasi ugali niya ni Bongbong Marcos na itong tag-ulan, tagbaha. Hindi yan lumulusong dyan sa mga baha. Noong tagbaha nga yung kasagsagan ka ng bahang-baha bago mag-weekend. Siguro ang ulan dyan sa Metro Manila, dyan sa Bulacan, nag-umpisa ho yan bago mag-weekend. Saan ang presidente noong weekend na yun? Hindi man lang nagpakita. Nagpakita na noong Lunes, kahapon. Walang awa talaga itong mga politiko ngayon. Idamay natin si Joel Villanueva. Sinisave lang ang kanyang sarili. Dito na ako, bahala kayo dyan mga Bulakenyo. Basta ako dito, hindi ako makasuhan. Save na ako dito. Kayo dyan, lubog kayo sa baha. Wala akong pakialam sa inyo. Basta ako may kickback. Yan. Ang inyo Joel Villanueva. Yung sibak niya na party list. Sa sunod eleksyon, tandaan nyo yung sibak party list. Sibakin nyo yan. Huwag nyo nang ibuto yan. Namimihasa, umabuso ng gusto yung mag-amang Villanueva dyan sa inyo mga taga-Bulacan. Sino mang i-endorso ni Bongbong Marcos nitong 2028, sibakin nyo rin. Ibasuran nyo yan. Importante, ibalik natin ang mga Duterte. Kasi yan lang ho ang ating maaasahan itong darating na panahon. 2028, na? Mayo ang eleksyon. O, 2027 muna. 2027, may baha pa din. Maranasan nyo dyan sa Bulacan. 2028, malamang sa malamang, may aksyon na ho yan. BP Sara na ho ang presidente. Palakpakan.